Maraming tao ang mahilig pumuna ng pagkatao ng iba, ngunit hindi makita ang mali sa mismong sarili nila. The truth is, we all have red flags in ourselves. At kung hindi ka aware sa red flags mo, ibang tao pa ang magmumulat niyan sa'yo. The importance of this video is, kapag alam mo ang mga bad qualities na mayroon ka, mas madali na lang sa'yong ayusin ang sarili mo to become better, smarter, and more mature. Kaya sa video na ito, tatalakayin ko ang 7 common red flags sa sarili mo na binabaliwala mo lang. Paalala, this video might hurt your feelings, lalo na kung bago ka lang sa channel na ito. So don't forget to like and subscribe for more brutal real talks like this. Let's begin. Number 1. Mediocre mentality. Kung mayroon kang mediocre mentality, hindi naman yan masama, lalo na kung wala ka namang pakialam na umangat sa buhay at ayos na sa'yo ang maging dagdag lang sa populasyon. Ngunit para sa mga lalaking may ambitions, purpose at missions, hindi pwede ang ganyang mentality. Mga lalaking may gustong marating sa buhay, hindi yan nagsesettle sa pagiging mediocre. Being mediocre comes with a cost. You have no voice, you are not important, and you have no power. Mediocrity is for the weak. At yan ang realidad. Huwag ka nang magalit dahil pwede ka namang mamili, hindi ba? Become a nobody or become somebody. Nasa iyo lagi ang desisyon. Hindi mo kailangang sundin lahat ng itinuturo ko, ngunit pwede mo ring piliing matuto, hindi ba? Tandaan mo, the difference between a poor man and a rich man is their choices in life. Number 2. Chasing meaningless validations. Kung ikaw yung tipo ng lalaki na mahilig maghabol sa approval ng iba, isa kang modernong alipin. Alipin sa opinyon at sasabihin ng ibang tao. That is a red flag. Lalo na kung isa kang lalaki, hindi ka dapat naghahabol sa validations ng tao. Wala ka dapat pakialam dyan. Gawin mo ang gagawin mo. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Ayusin mo ang mga bad qualities mo at kilalanin mo ng mas malalim ang sarili mo para wala silang kapit sa pagkatao mo. If you have deep understanding of yourself, nobody can hurt you. Hindi ka masasaktan kahit anong sabihin nilang masasakit na salita dahil mas kilala mo ang sarili mo isa sa kanila. Walang kwentang validations at approval nila. Hindi ka na magiging alipin niyan kung may malalim ka lang na pagkilala sa sarili mo. Tandaan mo, if you know yourself well, their words are meaningless. Number 3. Fear of confrontation. A man who fears confrontation is a weak man. Tandaan mo ito. Kung hindi mo kayang komprontahin ang taong ginawan ka ng mali, uulit-ulitin niya yan sa'yo. At hindi lang isa o dalawa ang gagawa niyan sa'yo. Tatapakan ka ng buong mundo kung hindi mo kayang tumindig sa mga paa mo at manindigan. Kung natatakot kang komprontahin ang mundo, people will never respect you. It's a red flag you should not ignore, lalo na kung lalaki ka. If you let people get away with disrespect, you are not a man. You are just a scared little boy. Number 4.
staying in toxic environment. Ang isang malusog na kamatis, kapag inilagay mo kasama ang nabubulok na kamatis, di tatagal mabubulok din ito. Pare-pareho na lang silang kailangang itapon. Nauunawaan mo ba? Kapag sumama ka at nanatili ka sa toxic na mga tao, hindi magtatagal. Magiging isa ka rin sa kanila. Kung gaano sila ka-toxic, ganun na rin ang mangyayari sa'yo nang hindi mo namamalayan. You will become toxic without knowing it. Ngayon, yung dating kinaiinisan mo, isa ka na rin sa kanila. Hindi ba't red flag yan? Bakit mo pahahayaang magaya ka sa kanila? Bakit hahayaan mong maging katulad ka ng mga talunan na yan? Mga cheap at low class na nangangamoy bulok, gagaya ka pa sa kanila? Never stay in toxic environment. Relasyon man yan, trabaho o kahit ano pa. Live and be better than them. Number 5. Ignoring girls' red flags. Gawain ito ng maraming lalaki, masyadong malilibog kaya nakapokus lang sa itsura at katawan. Binabaliwala na ang ugali at mga major red flags na kahit aware sila ay pinipili pa ring wag pansinin. Mga alipin kasi ng libog. Imagine mo, sa sobrang walang kwenta mong lalaki, napapasunod ka ng tahong, kadiri ka. Nakokontrol ka ng babae gamit lang ang tahong? Napakahina mo naman. Isa kang nakakatawang lalaki. Hanggang saan ka na lang aabot kung babae ang kahinaan mo? Naitatanong mo ba yan sa sarili mo? Ito ang tatandaan mo pagdating sa mga babae at sa relasyon. Kapag patuloy mong binabaliwala ang mga red flags ng isang babae, hinding-hindi ka makakahanap ng matinong babae. Tandaan mo yan. Mapupunta ka lang lagi sa babaeng basura at sakit lang ng ulo. Number 6. Zero discipline. A man with no discipline is destined to fail in life. Tandaan mo yan. Hindi naiintindihan ng maraming lalaki kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng disiplina. Ikaw, naiintindihan mo ba? Kapag usbong ng mga distractions sa internet, disiplina na ang labanan sa panahon ngayon. Alam mo naman na hindi ka iaangat niyang katamaran mo, ngunit patuloy ka pa rin dyan. Maghintay ka lang dahil darating din ang panahon sa iyo. Nahihilingin mo na sana naging disiplinado ka noon, ngunit huli na sa iyo ang lahat sa pagkakataong iyon. Napag-iwanan ka na ng lahat at hindi ka na rin makakahabol pa. Nakakaawa dahil masyado ng marami ang sinayang mong oras sa mga walang kwentang bagay. Ang tangi mo na lang magagawa ay magsisi at manghinayang. Learn or perish. The choice is yours. Number 7. Trusting wrong women. Isa sa malaking pagkakamali ng mga kalalakihan ay ang basta-basta na lang magtiwala sa kung sino-sinong babae. Madali silang mauto ng maaamong muka at mga nagniningning na mga mata. Ang hindi nila alam, may hidden agenda pala. Hindi lahat ng babae ay masama, ngunit hindi rin naman lahat ng babae ay may mabuting puso. Kaya sa oras na magtiwala ka sa maling babae, diyan mo sinira ang buhay mo. Trusting wrong women is the biggest mistake you'll ever make.
Hindi lang yan sa simpleng pagtitiwala. Kasama rin dyan ang pagpapakasal sa maling babae. Diyan mo tuluyang sinira ang buhay mo. Kaya nga isa sa mga tinuturo ko rito ay tungkol sa women's psychology. Dahil napaka-importante ang pagpili ng tamang babae. If a woman is not building you, then she's only destroying you. Kung hindi ka inaangat ng isang babae, ibig sabihin, inilulubog ka lang niya. Dalawa lang lagi yan. Hanggang sa muli nating pagkikita.